Magandang panahon sa ating lahat at sa mga nanonood sa ating palatuntunang Don Robert Ramiro Live. Ano ha? Ano daw? Na maghatid sa inyo ng mga impormasyong napapanahon sa mga isyong panlipunan. Ito ay maaari ninyong kaiinisan o kaya naman ay kagigiliwan sapagkat babatikusin natin sa palatuntunang ito ang mga tiwaling lingkod bayan. At siyempre, pupurihin din naman natin ang mga nagsiservisyo ng tapat. I love it! You guys are so great! Saan? Sa sambayanan? Wala tayong papaboran o kikilingan sa mga karakter na napapaloob sa daloy ng mga impormasyon sa programang ito. Ano ho? Sapagkat nakahanda na ang bakuna na pampangimay sa masasagasaan sa gagawin nating pagtalakay sa ating paksa ngayon. Na ang paksa natin ngayon na sumusubra na ang kapangyarihan ng House Committee on Justice sa kanilang gagawing pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Na dapat di umano ay dumalo sa pagdinig si Vice President sa Abril 14 ng taong kasalukuyan o sa mga araw na gaganapin o ginaganap ang impeachment proceedings baging kasama yung mga abogado ng pangalawang Pangulo. Subalit, sinabi na ng Vice President na hindi siya pupunta dahil sa ang gagawin. Ay ano raw ang kanilang gagawin? Ang gagawin ng House Committee on Justice ay isang fishing expedition. O ano? Ano ngayon? Anong masasabi ninyo? Hindi siya pupunta dahil sa gagawing fishing expedition. Pero ang paliwanag ni Com-Chair Jerbil Luistro na kailangang dumalo si Vice President Sara para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Ang sabi ng Vice President, naghahanap lang sila ng kung ano-anong ebidensya. Bakit nga ba, Vice President? Paki-explain mo nga. Wala kasi silang maitanong sa akin. Kasi nga, hindi handa ang kanilang script na gawa ng kanilang abogado. Git pa ni Luistro, isusumpi na raw nila ang bank records ni Vice President, tax records sa BIR, individual tax records, income tax records, at yung ITR ng mag-asawang Mans Carpio at Vice President Sara mula taong 2007 hanggang 2025 para makita ang paper trail o daloy ng transaksyon at ng pagkakaroon ng yaman ng mga ito. At isa rin sa ipasusumpi na di umano ay itong kanilang witness na si Ramel Madriaga. Ano ha? Oy. Nasa kulungan ito sa Bilibid. Kukuha pa ng permit. Kukuha pa ng permit sa abogado yan, sa husgado para mapalabas yan.
At ang protection yan, depende kung sino magbibigay ng protection o yung house o kaya yun namang militar o kaya pulis. At ang nasabing impeachment ay maliwanag ang kanilang mga objectives, yung kanilang pakay, yung kanilang mapagsasampa ng mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte ay unang-una, yung mga kasama dyan, halos lahat ng Makabayan Bloc, yung left-leaning groups, sila ang mga nagsampa dyan ng kaso sapagkat ang mga ito ay nanganganib na naman kapag naging presidente si Vice President Sara Duterte. Pagtago na naman kayo sa bundok. Yung iba ay mangingibang bansa na yan. Kaya ang kanilang objective ngayon ay para wasakin yung personalidad ng pangalawang Pangulo. Para hindi na makatakbo sa susunod na eleksyon sa 2028 presidential election. At kapag nagtagumpay sila, hindi na sila hahabulin ng mga kaso sa kanilang ginawa laban sa ikalawang Pangulo sa kanilang ginawang sabuatan. Ang gusto kasi nila ay si dating House Speaker Martin Romualdez ang kanilang matatag na presidente sapagkat happy silang lahat sapagkat may dala-dala yung maleta. Hindi ba? Di ba maraming maleta yan? Kaya gustong-gusto nila yan. Ang tanong, ang resback niyan, pagka hindi kayo nagtagumpay at nahalal si Vice President Sara Duterte, marami sa inyo ang lalaya sa bansa at mag-apply ng political asylum. Meron ang gumawa niyan. Sa ngayon, kaya hindi mapapunta rin, hindi makuha-kuha. Hindi makuha-kuha yung si Mr. Saldico, dating Congressman Saldico. Nakapag-apply na raw ng asylum, political asylum dyan sa Spain. Madrid ba yun? Yung ginagawa ninyong impeachment, umangal dito si Attorney Michael Pua. Ang sabi niya, lumampas na kayo lumampas na kayo sa inyong mga trabaho sa ginagawa ninyong paraan ng pagdinig ay gagawin ninyong trial imbis na pagdetermine sa probable cause sa mga ebidensya. Sapagkat alam naman ninyo siguro ang trabaho ng complainant, yung House of Representatives, yung House Committee on Justice, kayo yung maghahanda, magbuo ng mga ebidensya sa kaso. At hindi naman sira ulo ang kinakasuhan ninyo na doon kayo manghihingi ng ebidensya. Ano yan? Para kang kumuha ng bato para ipukpok mo sa sarili mong ulo? Ganun ba yon? Yan. Sapagkat ayon dito kay attorney clarificatory ang trabaho ninyo, huwag ninyong sapawan ang Senado bilang isang impeachment court. Ngayon, dahil sa nagpahayag na ang Vice President na hindi siya dadalo sa hearing, hindi siya pupunta. Anong sabi? Dahil nga yung ang katwiran dyan ay kukuha lamang tayo ng ebidensya sa kanila, tinatawag na fishing expedition. Pero ang sabi
ni House Committee Chair ay ang hindi pagsunod sa proseso ay labag sa konstitusyon. Ito anya ay pambabastos. Pambabastos daw yan sa saligang batas. Eto. Ano bang ibig sabihin? Meron hong kakibat ng pangontra ho dyan. Yung sa mga taong bastos. Yun ho bang hindi nyo trabaho ay sasaklawan ninyo? Hindi ho ba pambabastos din yun? Ang tawag nga namin dyan usurpation of authority. Mangingialam ka doon sa trabaho ng hindi mo trabaho, hindi ba? Ang trabaho ng impeachment court, dinggin na yung kaso. Ang trabaho ng House Committee, mangalap kayo ng mga ebidensya. Kaya nga para magkaroon ka ng matibay na paghain ng impeachment, kailangan ay sufficient in ground, sufficient in what. Hindi ba? Yan, hindi ba? Ito yung pangontra Sapagkat ayon dito kay Marcos Aurelius, itong pinakang huli sa 5 pinakamababait na emperador ng Roma, ang pinaka best move para patahimikin itong mga bastos na mga taong ito, yung tahol ng tahol. Hindi lamang dyan sa Senado, marami pa, lalong-lalo na dyan sa huwag ko na nating isa-isahin pa. Hahaba lang tayo. Yung tahol ng tahol, yan yung mga bastos na yung sinasabi nitong isa sa mga mabubuting emperador ng Roma na si Marcos Aurelius. Na ayon pa sa kanya, ang pinaka-best move para patahimikin ang mga bastos na tao ay hindi palaging sumasagot o nakikipagtalo. Tanga naman. Makikipagtalo ka sa mga tanga, magmumukha ka rin tanga. Pag nakikipagtalo ka sa mga siraulo ka na rin. Ang pinaka-the best move, ganun daw. At ang akala ng marami, na kapag ka ikaw ay palasagot, pag ikaw sumasagot ng sagot, kailangan akala nila ikaw ay gumaganti. Para patunayan sa nag-akusa sa iyo na sila ay mali. Yan yun. Pero sabi nga nung emperador, huwag ka makikipagtalo. Doon sa mga madadaldal, sa mga bastos. At ayon dito sa isang eskwelahan, yung the Greek Roman School of Thoughts, na sa subject nilang ay sa Stoic philosophy. Mas malakas ang sadyang katahimikan kaysa anumang alingas-ngas o kaya ay pakikipagbangayan, pakikipagsagutan, pagbalibagan ng paliwanag. Kapag may bastos ng babastos sa iyo, kita mo itong si Vice President, tahimik lang. Hindi siya nakikipag-engage sa iyo sapagkat wala naman siya mapapala sa inyo Kadalasan kasi ang mga reaksyon ng mga bastos na ito ay gusto nilang magalit ka. Maging defensive ka o kaya naiinis. Yun ang kanilang gusto-gusto at doon sila naniniwala na sila ay panalong-panalo na paldo. Ay nako. Ay, ang sabi nitong si yung isang philosopher, sabi, hindi. Si Lucius Ananias Seneca, mamaya. Isang philosopher, may sinabi rin siya. Ang sabi ni Emperor Marcos Aurelius, the best revenge is
is not to be your enemy. Huwag kang makikipag-away. Huwag kang makikipag-away kahit na maraming bastos. Kaya nga, ang dapat mong gawin ay relax muna, ha? At lagi kang kalmado. At wala kang kakitaan ng galit. At walang mahabang usapan o paliwanagan sa mga taong bastos. Sapagkat ang mga bastos na tao ay lumalakas kapag meron kang reaksyon. Kapag nakikipagbangayan ka sa kanila. Pero kapag hindi, tahimik ka lang, sila ay nagmumukhang tanga. Hindi ba? Okay, sabi nitong si Lucius Ananias Seneca, isang philosopher, the greatest remedy for anger, ang pinakamagandang, pinakamabuti na remedyo para hindi ka nagagalit, ay huwag ka basta-basta sumugod. Delay ka muna. Delay. Piliin mong tumugon nang meron kang control sa iyong emosyon. Huwag ka basta-basta sasabak na mainit ang ulo. Kailangan kung nakakompose ka. At ang pinakamatalinong sagot ay walang sagot. Huwag kang sumagot. Huwag ka munang sumagot ng sagot. Kapag silang nagdadaldal dyan, kung anong sinasabi laban sa'yo, huwag ka munang sagot ng sagot. Ang pinakabuti ay huwag ka munang sumagot. Sapagkat dyan mo napaprotektahan ang kapayapaan mo. Dahil ang taong kalmado, kahit pa sangkatutak yung mga basto sa paligid mo na tahol lang malalakas at nagsasabi ng matatalim na salita, ay kapag hindi mo sila sinasagot, nagmumukha silang tanga. Hindi ba? Ganyan ang ginagawa ng ating Vice President. Minsan lang siya nagpaliwanag, ay ang gagawin lamang nila ay fishing expedition yan. Pero hindi siya nagbitiw ng salita na ang papangit ng mga ito, walang ganon. Mga siraulo ito, walang ganon. Napakasimple. Yan tama nga itong binasa ko sa inyo. Ang pinaka-the best move para patahimikin ang mga bastos na ito ay huwag kang sumagot sa kanilang mga binabato mga salita. Okay, siguro naman kapulutan ninyo ng aral yan sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. At sa susunod, palagay ko yung mga tinamaan ng magaling na yan, na sana nabakunahan ng kayo. Sapagkat yun naman sinasabi mga bastos na siguro patungkol na sa inyo. Pag tinamaan kayo nito, papalakpakan namin sa iyo. Kayo mga bastos para sa inyo. Bago na kayo. Okay, maraming salamat sa ating mga nakadaupang palad ngayon sa pagkakataong ito. Sa Don Robert Ramiro Live, ang inyong naging kasama, yours truly, Don Robert Ramiro.